Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi tayo pabor dyan. Ang survey, pabor o hindi kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi ako pabor na ma-impeach siya. Bakit po? Kasi idolo ko siya. Idol niyo si Vice President? Yes. Ano masasabi niyo sa mga gusto siyang patalsikin like Dilima at Castro? Hindi ako papayag. Magwiwilga kami. Tapos ang naging kumpirmasyon ng Iglesia ni Cristo ng kanilang isasagawang rally para kontrahin ang impeachment laban kay Vice President Sara. Good news pa rin dahil ang Evangelist Church ay makiki-join force sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa matapang na pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo na pagsuporta kay Vice President Sara, hindi na rin papayag ang Evangelist Church. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Oo, ang dami hong grupo ngayon na talagang nagpapahayag na ho ng kanilang mga kagustuhan na makiisa sa gaganaping rally. Kasi may nagpahayag na ho na isang religious group na suportado nila kung ano ang kagustuhan ng Pangulo, kung sila ko po ngayon, at suportado na rin nila doon naman sa pagpapa-impeach, no? Ayaw po nila ipa-impeach si BP Sara. So, liwanagin natin yung grupo na iyon ay suportado, nasa gitna po sila at kapayapaan ang hangad sa bansa. Meron naman isang evangelist sa church sasama sa INC at KOJC sa Grand Rally. Yun ang sabi rito. Kaya mas maganda si Robin pala ito. Si Robin pala yung magkukwento sa atin. At mamaya, meron namang mga patutsada rito, no? Sa dulo ng ating video, may nakala po na survey. Marami ho ang galit, no? Ang survey na iyon ay patungkol doon sa pabor ka ba o hindi ka ba pabor sa pagpapa-impeach sa ating Vice Presidente. Yun ang malalaman natin sa dulo ng ating video. Pasok na natin to si Robin. Robin, pasok! Matapos ang naging kumpirmasyon ng Iglesia ni Cristo ng kanilang isasagawang rally para kontrahin ang impeachment laban kay Vice President Sara. Good news pa rin dahil ang Evangelist Church ay makiki-join force sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa matapang na pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo na pagsuporta kay Vice President Sara, hindi na rin papayag ang Evangelist Church na ma-impeach si Vice President Sara. Malaking kaguluhan ito kapag nagsama-sama ang Iglesia ni Cristo, Evangelist Church, at Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa post ni Joey De Leon Astillero. Ayan lakihan natin Ito ay post. Joey De Leon Astillero. Evangelist Church will join INC for their massive rally gathering. So lagi natin tinatanong ng ating kababayan kung sakali ba na meron talagang rally na gaganapin. Kung sino yung nakaupo ngayon, para daw suporta Suporta daw ito doon sa nakaupo ngayon. Ngayon, kung halimbawa po, magkasabay-sabay, kagaya na nga sabi doon sa video kahapon, no, matatapatan ba? Ng mga religious group? Yung mga grupo ng mga, anong tawag dito? Yung mga manibela, transport group. Matatapatan ba? Talagang dadami ba ang tao sa EDSA? Yan ang aabangan natin. Kasi ang balita natin, ayon sa ating bubuwit, bubuwit ba? Bubuyog na lang. Ayon sa ating bubuyog, bandang 1:00 ng hapon, araw ngayon araw ngayon, Sabado, merong magagawa, may mangyayaring rally. Hindi ko alam kung peaceful yung rally nila o peaceful.
Sana peaceful kasi ang rally na gagawin ng religious group ay peaceful. Mapayapa. Yun lang ang katanungan ni Sherwin Jimenez. Salamat, Sherwin, at lagi ka nakasubaybay. O, tuloy na natin, ha? Evangelist Church will join Iglesia ni Cristo for their massive rally gatherings. At kumalat na sa social media ang kumpirmasyon na ang Evangelist Church ay talagang makiki-join force sa Iglesia ni Cristo rally. Salamat Evangelist Church at Iglesia ni Cristo dahil di kayo nabibili. Di ko sinasabi na nabibili ang Catholic Church. Di ba po, Father and Mother? Baka, Robin, baka naman talaga nabibili, Hindi natin na pwedeng paratangan, ito sa ayon sa video, no? Baka lang, baka. Kasi ako nga, dati akong gusto kong makinig sa mga ganyan. Nung nakita ko, isang father titistigo at umami na siya'y adik, niyoko na. Hindi na tayo pwede sa ganyan. Hindi tayo pwedeng, makinig sa mga ganyan. Ha? Adik? Si father? 15 years? Tapos, susuporta ka pa sa mga kabilang left and right, father. Eto dapat ang mga sinusuportahan. Ayan, mga religious group na lumalabas dito. Diba? Tuloy. Na nakikiisa sa impeachment kay Vice President thanks to the two religious groups leading the way to peaceful rally for a good governance. Mabuhay po kayo. Kami po ay Iglesia ni Cristo ay magrarally dahil suportado namin ang pahayag ng Pangulong BBM na ayaw niyang ipa-impeach si VP. Yun po ay para po sa kapayapaan dahil kami po sa Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan pumapanig. At dahil malaking gulo ang mangyayari pag na-impeach po si VP. Ngayon pa lang po isipin nyo na. Ang Mindanao gagalaw, ang Kingdom of Jesus Christ gagalaw, at madami pang ibang nasa bundok. Pati mga Muslim, inaasahan na natin yan. Baka po ang tatapag natin magpa-impeach, pero pag nagkagulo na sa bansa, baka pong magtago kayo. Doon po tayo sa kapayapaan. Kung mahal nyo ang Pangulo, dapat mag-isip po kayo. Baka maulit lang ang people power dahil sa tapang-tapangan po tayo. God bless Philippines. Diba? Totoo naman Yung ibang mga bakulaw, matatapang sila magpa-impeach. Pero pag nandyan na at nagkakaroon na ng mga komusyon at nagbabaan na di umano, yung mga sumusuporta kay BP Sara at kay Tatay Digong, baka magsilipad ito sa Amerika, sa Japan, sa Europa. Oo. Diba? Wag ho kayong kasi nakararami ho ang nakalalamang. Mga religious group po to. Tandaan nyo, religious group. Nakagustuhan ay kapayapaan ng bansa. Ay yung mga kaliwang grupo, left, right. Palagay natin, sila yung mga nagpapagulo di umulo sa bansa. Gusto nyo lang maging magulo kasi parating ang eleksyon. Kung sakali nga naman magkagulo, walang eleksyon. Sila pa rin na nakaupo. Hindi naman ho papayag ang ating mga kababayan. Ito, mga kasama, papayag ba kayo na walang eleksyon ang mangyayari sa 2025? Papayag ba kayo? Kasi nakikitaan natin, di umano itong mga ito, na talagang balak at kagustuhan nila na magkagulo. Sipin mo, nangangalap pa nga ng pirma? Mamaya papakita ko sa slide. Tapusin lang natin itong si Robin. Robin, pasok. You're just a low-key, low-profile executive minister of your religion, but you're helping change the path of your country for good. Ka Eduardo Manalo will go down in history as one of the best religious leaders of our time for helping fight against the morally corrupt of our country. Dati, yung Iglesia ni Cristo ay pinaparatangan ng mga critics na nababayaran sila na kung sino ang highest bidder, siya yung ipapa-block voting. Obviously,
Martin is so much richer than the Dutertes. So why is the INC not taking his side? Kasi hindi. The Iglesia ni Cristo has always voted according to its conscience. Tsaka hello, they're super rich. Kayang-kaya ng Iglesia ni Cristong mag-grace ng 500 million a month. Even a week, contributions from their members all over the world. Di naman ako nila accountant. Minamata-mata ko lang, kaya walang effect sa kanila ang yaman ni Martin. Narinig nyo. Diba? Hindi ho nababayaran yung mga religious group na yan. Oo, yung mga paratang nitong mga ito, nakakatawa. No? Ano sa palagay nyo, nabayaran ba? Nino? Sino yung bumabakulaw dyan? Diba? May bali-balita nga eh. Hindi ko alam kung totoo. Silugod daw sa... Totoo kaya? Wala pa akong balita patungkol dun eh. So eto ha. Gusto ko lang mapakita sa inyo kung ano na yung balita patungkol sa agenda ng mga bakulaw. May agenda raw eh. Alamin natin ha para hindi tayo napapaghulihan. Baka mamaya pinasok na tayo ng mga alien. Wala tayong kaalam-alam. Tuloy! Para mabalita, naniniwala ang ilang kaalyadong senador ng pamilya Duterte na planado ito pong hakbang ng Kamara na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte para mapatalsik ito sa pwesto. Kaya naman hinayag po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pinaghahandaan na nila ang worst case scenario. Mayan Corvera sa balita niya. Planado raw ang hakbang ng Kamara na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Yan ay kahit nag-text at nakiusap pa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kongresista na huwag ituloy ang reklamo laban sa Vice Presidente dahil hindi ito makakabuti sa bansa. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, pinaghahandaan na nila ang worst case scenario tulad ng pag-akyat ng reklamo sa Senado dahil malinaw naman ang agenda ng mga kongresista na paalisin sa pwesto ang Vice Presidente. Plano na yan, nakaplano na yan. Well planned dyan, well planned. Kaya we are preparing for the worst. Sabi nga lang, kakapalabas lang yung text ng presidente nung araw na ito, kinabukasan, nandun na sila, nag-file na sila agad. Ito rin anya ang dahilan kaya inimbestigahan ng mga kongresista ang Vice Presidente sa mga umano'y irregularidad sa paggamit niya ng kanyang intelligence funds. Naniniwala si De La Rosa na kahit humarap pa at paulit-ulit na magpaliwanag si Duterte sa mga kongresista, tuloy pa rin ang impeachment laban sa kanya. From the very beginning, kahit harap siya o hindi, nakaplano na yung impeachment na yan. Nakaplano na yan. Hindi man yan mag-imbestiga kung walang balak na impeachment. Plano na yan. Kahit naharap siya o hindi, pupunta talaga sa impeachment yan. Otherwise, kung wala silang balak i-impeach si Bibi Sara, hindi yan nag-imbestiga. Hindi masabi ni De La Rosa kung marami sa kanyang mga kasamahang senador ang papabor o hindi sa impeachment ni Duterte. Pero sa caucus niya ng mga senador noong nakaraang linggo para sa kanilang apela na madagdagan pa ang budget ng Office of the Vice President, mahigit 10 ang nagtaas ng kamay at naghayag ng kanilang suporta. Kailangan ng 16 na boto ng senador para tuluyang mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Alam mo ba kung ilan yung nag-raise ng kamay doon sa loob ng lounge namin nung tinanong kami na kung sinong gustong dagdagan yung pundo ng UBP? Alam mo kung ilang numbers yun? Oo, basta marami. Mahirap na, baka magalit sa akin yung nagkano ng kamay. Baka magalit sa akin. Basta sabihin ko sa iyo, sobra 8. More than. Dito ba ang kamay doon sa lounge? 1, 2, both re-electionist at saka hindi re-electionist. Bukod kay De La Rosa, mapapabilang rin si Senador Christopher Bongo sa mga tatayong maestrado ng impeachment court na kapwa malapit kay Duterte. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, malaya naman ang sinumang senador na mag-inhibit sa impeachment court sakaling umakyat na sa Senado ang reklamo laban kay VP Sara. Pero ito anya ay dapat voluntaryong gawin ng mga senador at hindi na kailangan pagpasahan pa ng mayorya ng mga mambabatas. Ginagawaan niya ito ng mga collegial courts tulad ng Sandigan Bayan at ng Korte Suprema. Hindi ito pwedeng pagpasahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw, hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasahan ng mayoriya ng impeachment court. Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon ng maestrado kung mag-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan
ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba doon sa kasong yon ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily on his own, on her own. Kaya makikinig kayo sa Net 25 kasi maganda yung balita dito. Net 25, SMNI, yan lang ho ang panunuorin nyo pagdating sa mga balita. Doon sa iba, itapon nyo na yun. Eto. Bakit na nasabi natin nangangalap na ng ebidensya? Ebidensya o pirma para madaliin yung pagpapa-impeach? Nakakatawa, ano? Pangatlong impeachment complaint, minamadali na. Siguro, nakakatulog na sila. Ngayon, kung magkaroon man ng rally, halimbawa lang, matuloy yung rally, sasama kaya ito sa rally ng mga sino yung nakaupo ngayon? Kasi hindi ko alam kung peaceful rally yun o yung rally na nangyari na naman sa Medjola noong nakaraan. Kasi sino bang nasa likod nun? Di umano. Kasi puro kabataan. Sasama kaya ito si, anong pangalan nito? Mount Apo. Pag may nakakita kaya sa'yo doon Mount Apo at gigil na gigil, ano kang gagawin sa'yo? Tuloy na natin para mas mabilis ang usapin. Pasok! Nangangalap na ng pirma ang Makabayan Bloc para mapabilis ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pag-asa kaya itong lumusot sa Senado na siyang magiging impeachment court? Narito ang aking report. Yan may pag-asa kaya? Nangangalap. Ibig sabihin, minamadali. Woo! Para-paraan. Pero may nakapagsabi, hindi uurong, hindi uusad. Ibig sabihin, sa kamera, mapapagkaisahan. Nung baga sa ulam, gisado. Pero sa Senado, baka malabo pa sa putik. Malabo pa sa tubig, putik. Na hindi sumulong yung impeachment. Yan ang nakikita natin. Sabayan pa ng mga nagraraling peaceful rally. Kung sakali naman, ang tanong kung sakali naman ito ay umusad sa Senado, kung sakali lang naman. Ano ang mangyayari? Ang tanong ni Dave Sison. Salamat, Dave, at natanong mo yan. Ano ang mangyayari? Di yung mga nagrarally, galit yan, malamang. For sure yan, magwawala yan. Bakit? Papatalsikin nyo ang BP? Planado? Huwag ganun. Kukunti lang ang boto nyo Representative, congressman, congresswoman lang kayo di umano. Ang highest vote in the Philippine history, na kay BP Sara. Tapos papatalsikin nyo. Wow! Taga Mindanao, papayag ba kayo? Taga Davao, papayag ba kayo? Taga Cebu, papayag ba kayo? Taga Bisaya, papayag ba kayo? Naku, galit na galit ho sila mga kasama. Isama pa natin yung mga taga Maynila, Luzon, Central Luzon. Sama pa natin yung National Capital Region. Sama pa natin yung mga kamusliman, religious group, KOJC, INC, Evangelist, at yung mga grupo ng mga Manibela, isama pa natin lahat. Sa tingin nyo, anong mangyayari? Di umano? Yan ang tanong ni Dave Sison. Eto na. Tuloy pa natin para masaya. Tuloy natin. Pursigido ang Makabayan Bloc na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Dahil posibleng abutin ng ilang buwan ng proseso bago maratipikahan ang pagpapa-impeach sa bise, nagsimula ng mangalap ng higit 100 pirma ang Makabayan Bloc. Para raw imbis dumaan pa sa komite, idediretso na sa plenaryo resolution of impeachment saka iaakyat sa Senado na tatayong impeachment court. Yung mga nag-participate actively doon sa mga hearings ay madali na sa kanilang mag-desisyon. At saka marami naman kami mga kasamahan din na naririnig namin na support sa impeachment. Naghihintay na lang kami ng warrant of arrest, di umano yung mga kababayan natin na, naku po, Diyos mio, Marimar. Eto,
ipasok na natin dito yung pahayag ng ating mga kababayan. Oo, kung papabor ba sila o hindi. Boses ng ating kababayan ito. Po, boses nila ang maririnig nyo. Kaya pakinggan nyo mabuti ha. Kuya, ipasok mo, pabor o hindi? Kalye survey. Dahil kung tutusin, yung pamilyang Duterte nung panahon ng lockdown, kung ibang administrasyon, malamang siguro patay na po yung mga tao. Hindi po tayo makakatikim ni Singkong Duling. Kaya yun lang po, kung kahit papano po yung Duterte matatapang, mayroon po silang malasakit sa taong bayan. Sir, anong masasabi mo sa mga gustong mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte kagaya ni Franz Castro at ni De Lima? Kung gusto niyo nang magtulog-tulogan yung presidente niyo, gawin niyo kung anong gusto niyo. Basta kami, solid Duterte kami. Ganun lang. Sir, thank you. Salamat. May laman ho yun analyze niya na lang kung ano yung mensahe na yun. Di ba? May laman. Taong bayan ho ang magsasalita rito. Hindi naman sila mga congressman. Wala yan. Kung sasabihin nyo wala na hong bilang yan. Iilan lang ho yan. Sabihin natin 300. Taong bayan ilan? Oo. Kaya tuloy natin. Kaya tayo dito. Sir, kayo sir. Sir, ikaw sir. Pabor ka ba? Sir, okay lang sir. Survey. Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sa akin, para sa akin, hindi. Ha? Para sa akin, boss, hindi. Hindi. Bakit? Kasi nakikita ko yung yung willingness niya para matulungan yung mga tao. Para sa akin, the best yun. Kahit yung tatay. Anong masasabi nyo sa gustong mapatalsik siya sa pwesto katulad ni Franz Castro at ni De Lima? Hindi, yung mga yun, mga convicted naman yun eh. Anong karapatan nila? Pero sa akin, para sa akin, kung ano yung tama, doon ako. Salamat sir, thank you. Ito yung magandang survey na talagang kinakandak. Ibig sabihin, ito kasi boses ito ng masa, hindi ho na ipepeke. Kasi karamihan sa nangyayari, di ba nga, si Senador Marcoleta, nawala yung pangalan sa survey. Di ba? Ito talagang vlogger ang nagsasurvey. Hindi mo ibig sabihin, hindi mo sila matuturuan kung ano yung tatanong nila. Doon sa survey na nasa sikat nga daw sila, di umano eh. Pero ngayon parang wala na. Wala na hong bilang din sa taong bayan yung mga survey na yun. Ito dito makikita yung survey ng taong bayan. Totoo. Totoo rin ang sagot. Totoo rin ang tanong. Makikita nyo, real talk ika nga. Tuloy. Sir, ikaw sir, okay lang survey. Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sir? Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit? Basta hindi kayo pabor. Ayun, thank you. Sir, tayo okay lang, survey. Chinese, Japanese. Ayun yung ADSA. Ma'am, okay lang ma'am, survey ma'am. Pabor ba kayo ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi po. Hindi. Bakit po? Ayun ni ma'am. Kayo sir, pabor ba kayo na ma-impeach pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor kung may kaso. Oo. Pero kung wala naman, hindi dapat. Anong masasabi nyo doon sa mga gusto siyang mapatalsik katulad ni De Lima at ni Castro? Anong masasabi ko? Malagi. Kung hindi tama panunungkulan, hindi dapat patalsikin talaga. Pero hindi kayo pabor? Pero pabor ako kapag may kaso siya. Pag may kaso. Halimbawa kagaya ng confidential fund. Yun. Kaso wala napatunayan pa Hindi pa napatunayan. Wala pa. Kasi ang alam ko sa confidential, hindi pwedeng sabihin talaga. Ayun, buti may alam. Pero di ba dalawang uri ng confidential? Isang confidential, kaya nga confidential, bawal sabihin kahit sa Senado or ano. Kasi
Yung isa naman, pwedeng yun ang public confidential. Yun yung pwedeng sabihin. Pero kapag yung confidential na kagaya halimbawa, yung pondo gagamitin sa pag-stabilize ng mga negosyo, para hindi umalis yung mga negosyante sa Pilipinas. Yun. Basta depende sa mga inano niya. Si Sara Duterte lang nakakaalam yan. Pumupurak talaga siya. Pero pabor ako, kasuhan siya. Pabor siya kasuhan? Oo. Sige, sir. Sige po. Thank you. Sir, okay lang, sir. Pabor tayo ha. Sige, tuloy. Sir, survey lang po. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pwede rin ma-impeach, tama. Kasi yung 125 million na ginastos na hindi naman niya mapaliwanag sa taong bayan. Pabor ako. Ma-impeach siya. Sige. Kayo, sir? Pabor po. Pabor ka? Oo. Bakit? Ayun nga, bakit kung wala silang kasalanan, hindi sila nasipot sa hearing? Di ba? Dapat sisipot sila. Para maipaliwanag niya kung paano niya ginastos sa 125 million. Sige, sir. Thank you. Thank you. Salamat. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey, ma'am. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Nahiya si nanay. No comment. No comment. Sir, kayo, sir. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey, ma'am. Sir, kayo, sir. Okay lang. Survey. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Taga Mindanao ako eh. Sige po. Thank you, thank you. Bossing, survey lang. Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Bakit? Ginagawa po ako kaya. May ginagawa si sir. Busy. Sir, survey lang. Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Dapat i-impeach kasi para mapatunayan niya wala siyang kasalanan, di ba? Kasi taong bayan nag-iisip ngayon kung sino ibubuto, di ba? Maganda sana Duterte manalo. Kaso nga lang ako, ayaw ko na kasi patunayan niya muna na wala siyang kasalanan. Sige po, thank you. Salamat. Sir, survey lang. Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi tayo pabor dyan. Bakit? Ha? Bakit? Wala namang ginagawa si Duterte na kalukuhan eh. Kaya hindi kayo pabor? Oo. Sige sir, thank you. Sir, okay lang survey? Busy. Dito tayo. Ma'am, okay lang ma'am survey? Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Siyempre hindi. Bakit? Ha? Idol ko yan eh. Idol nyo? Pati yung tatay niya. Thank you. Kayo sir? Pabor ka ba o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi po. Bakit? Kasi po anak ni Duterte yan eh. Thank you. Thank you ma'am. Salamat. Ma'am, okay lang ma'am, survey ma'am. Sir, okay lang, survey. Ayun. Sir, ayun nyo sir. Survey lang, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ano yan? Para sa yan? Yung matanggal sa pwesto daw, si Vice President. Ano po yan, survey? Oo, survey. Survey lang po yan? Oo, pabor. Bakit? Tanggalin mo na yan. Bakit? Ang luho ni Disney Princess. Ayun. Kaya pabor kayo na ma-impeach? Oo, pabor. Thank you. Sir, okay lang survey. Pabor po ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor, siyempre. Pabor kayo? Oo naman. Bakit? Anong ginawa niya? Hindi maganda eh. Hindi daw magandang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Sir, okay lang sir, survey. Okay lang mag-survey, sir. Sir, okay lang, survey. Ayaw. Kayo, sir. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor. Bakit?
Hindi siya nagpapaliwanag ng maayos sa ano, mga issue. Kaya Yun pabor na. kayo. Oo. Thank you, thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Survey. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kayo ma'am. Opinion nyo lang. Kayo sir, ikaw sir. Pabor ang mawala. Bakit pabor kayo? Hindi maganda yung panglakad niya. Hindi maganda. Sige sir, thank you, thank you. Salamat. Sir, okay lang sir, survey. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Bakit? Hindi kayo pabor? Wala. Ha? Hindi. Yan, thank you, thank you. Hindi pabor si sir. Sir, kayo sir, survey lang. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor, para malaman yung katotohanan. Pabor kayo? Thank you, thank you. Ma'am, kayo ma'am, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pwede. Gusto ko. Gusto nyo? Kayo sir? Kayo? Ano? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ako, yung sa kanya, ang Duterte, gustong-gusto ko mga yan, Duterte. Kasi, nang dahil kay Marcos, nawalan ako ng trabaho kay Marcos eh. Gusto ko bumalik ang Duterte. Oo. So, hindi kayo pabor na ma-impeach si Vice President? Hindi ako pabor. Thank you, thank you. Idol ko ang Duterte. Idol nyo ang Duterte. Dapat si Marcos, resign na. Resign na. Ang dami niyang naano sa mga nawalan na trabaho ng mga Pinoy, lalo-lalo sa akin. Ngayon, ang hirap ko makahanap ng trabaho ngayon. Sige sir, thank you sir. Salamat. Natanggalan si sir ng trabaho. Ma'am, kayo ma'am. Ay, wala ko din, kuya. Opinion nyo lang. Yan mga kasama, tatapusin natin to kung para malaman natin kung ano yung nakalalamang ha. Tagain nyo na lang po panoorin ha mga kasama. Isang video na lang tagain nyo panoorin. Ayaw ni ma'am. Ayaw ni madam. Nay, okay lang survey. Pabor o hindi kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi ako pabor na maipit siya. Bakit po? Kasi idolo ko siya. Idol nyo si Vice President? Yes. Ano masasabi nyo sa mga gusto siyang patalsikin like De Lima at Castro? Hindi ako papayag. Magwiwilga kami. Ayun, magwiwilga. Ayun. Thank you po, thank you po. Yes. Salamat. Ipaglaban namin ang Vice President din namin. Thank you, thank you. Ma'am, kayo ma'am. Pabor o hindi? Ayaw. Ma'am, okay lang ma'am, survey. Sir, okay lang sir, survey. Pabor o hindi? Kayo sir, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Duterte kami. Duterte. Sir, ano masasabi nyo sir sa mga gusto siyang mapatalsik sa pwesto? Like De Lima at Castro? Dapat sila yung ma-impeach. Sila yung ma-impeach. Ayun. Sige po, thank you sir. Sir, okay lang sir, survey? Pabor o hindi? Pabor. Na may impeach eh. Duterte lang talaga ako eh. Duterte kayo? Oo, Duterte lang ako. Anong masasabi nyo sir sa gusto siyang mapatalsik like De Lima at Castro? Duterte lang talaga ako kasi pag Duterte, mawawala ang mga druga. Ayun. Kasi mga tao ngayon, puro bangag na. Ayun. Sige sir, thank you. Salamat. Ayan. Hindi pabor si sir. Dito tayo kay ma'am. Ma'am, survey lang ma'am. Pabor o hindi pabor kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor. Bakit po? Hindi sinasabi yung yung about sa confidential fund. That's all. Ayun. Sige po, thank you. Pabor si ma'am.
Sir, survey lang. Pabor o hindi pabor kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ha? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor. Pabor, bakit? Ay, mabait. Mabait sino? Sara. Sara. Hindi kayo pabor na mapatalsik siya? Hindi. Ayun. Thank you, thank you. Nalito sa tanong, nalito. Hindi ko maintindihan yung ano, sir. Sir, okay lang. Survey. Ayun, sir. Sir, kayo, sir. Survey lang. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? No comment ako dyan, sir. No comment. No comment. Sir, survey lang, sir. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Hindi na, Duterte? boss. Hindi. Bakit? Kasi politika eh. Ginigipit lang si kuan siguro, Sara siguro dahil siguro marami siyang kuan na ano sa kanila na ano ba inggit ba. Ano masasabi niyo, sir, sa mga gusto siyang mapatalsik like De Lima at Castro? Siguro sa ano siguro politika siguro. Gusto siguro maka ano ganti, ganun. Ganti. Sige, sir. Okay. Okay, boss. Sige, sir. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Tama si Kuya, tama. Sir, okay lang, sir. Survey. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Gusto kong presidente, maging presidente siya sa sunod na ano. Sa 2028. Ayun. Ano masasabi niyo, sir, sa gusto siyang mapatalsik like De Lima at Castro? Sana naman wag nilang gawin yung pag-impeach kay Sara kasi hindi naman siya ano eh. Basta yun na yun. Oh. Sige po, thank you. Kayo, ma'am. Ay, bata pa. Thank you. Ilang minutes na may? 16. Sir, okay lang, sir. Survey. Kayo. Ma'am, kayo, ma'am. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Kasi mabait siya. Yun. Ano masasabi niyo, ma'am, sa gusto siya mapatalsik sa pwesto? Katulad ni De Lima at ni Castro? No comment. Ayan. Thank you po. Basta hindi pabor si ma'am. Sir, okay lang, survey. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi ko alam yan eh. Hindi alam. Ayun, thank you, thank you. Sir, okay lang, sir, survey. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ano yun? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Yun ang hindi ko masagot. Sige po, no comment. Kayo, ma'am. Pabor po ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Ayaw ko. Basta ayaw ko. Ayaw ni ma'am. Ayan, thank you, thank you. So, nakalalamang na no, yung hindi, no? Yung hindi pumapabor Ma'am, okay na lang, ma'am, ma-impeach survey. si BP Sara. Ma'am, survey lang. Pabor o hindi, ma'am, na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayaw ni ma'am. Boss, kayo, boss. Survey lang. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Hindi. Bakit po? Hindi kami yan. Ayun, hindi. Ma'am, okay lang, ma'am, survey. Pero isipin nyo maraming nakikisa, ha? Ma'am, Maraming survey lang, ma'am. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ano? Hindi. Bakit po? Basta hindi. Ayaw nyo? Ayoko. Anong masasabi nyo sa gusto siyang mapatalsik sa pwesto? Katulad ni De Lima at Castro? Wag. Ayoko. Thank you, thank you. Kayo, ma'am. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi natin alam, magulo ang mundo. Magulo ang Pilipinas, sila-sila lang. Undecided po kayo? Nagkakaintindihan. Diba? Ang gulo. Kawawa lang ang bayan. Kahit anong sabihin natin, sila lang talaga
pagkakaintindihan eh. Kawawa bayan. Sige po, thank you, thank you. Sino maupo, ganun pa din, pare-parehas. Sige ma'am, thank you, thank you. Salamat. Bossing, survey lang, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Basta. Basta hindi kayo pabor. Hindi pabor. Kasi may nagawa naman siya eh. Oo. Sige po, thank you, salamat. Sir, okay lang sir, survey. Ma'am, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kayo sir? Hindi. Ayaw. Undecided. Sir, kayo sir? Survey lang sir, bilang Pilipino. May ginagawa pa si sir. Busy. So, ang score 11-20. Ma'am, okay lang ma'am, survey ma'am. Kayo ma'am. Ayaw. Ito yung maganda. Ayaw. Sir, kayo sir. Walang cut-cut. Isang mabilisang, isang mahabang Ma'am, kayo, survey. Ma'am. Survey lang ma'am. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor. Pabor, bakit? Basta pabor. Ayan, thank you. Sir, kayo sir. Bilang Pilipino sir, survey lang. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Wala akong boss. Ayaw niya. Undecided. Pero mabait naman siya eh. So, hindi kayo pabor? Hindi boss. Kayo sir. Sir, kayo sir. Bilang Pilipino, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Sagutin mo to. Ha? Ano sir? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor o hindi? Pabor po para sa akin. Pabor? Yes. Bakit? Kasi isa po siyang Basta pabor kayo. Yes sir. Kayo sir, Ano yan? pabor ba kayo o hindi? Na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Bakit po? Basta hindi kayo pabor? Hindi. Sige po, thank you. Salamat. Boss, survey lang, bilang Pilipino, pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pabor. Pabor, bakit? Pabor na ano? Pabor. Pabor na impeach. Oh, pabor o hindi? Pabor. Pabor kayo. Ma-impeach, oh. Bakit? Wala lang. Wala lang, Basta basta pabor. pabor kayo. Kayo, Nay? Pabor din kayo? Bakit? Hindi natin alam kung ano eh, kung anong kahinat na Wala lang, para makabawi ko tayo. Oo. Basta makabawi sa lockdown. Thank you. Salamat. Basta makabawi daw sila. 21 minutes. Sir, okay lang sir, survey. Pabor ba kayo o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Ayaw. Kayo sir, okay lang sir. Thank you. Yan. Tutulungan natin ha, para alam natin ang Ma'am, score. okay lang ma'am, survey. Oh, makiisa na rin tayo. Pabor ba kayo o dito sa hindi na ma-impeach si Vice survey President na ito. Sara Duterte? Hindi. Bakit? Basta. Ayun. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Kali survey ma'am. Bilang Pilipino, pabor o hindi kayo na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Kayo ma'am. Ano po? Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi po. Bakit po? Basta hindi. Basta hindi. Ayan. Kayo ma'am. Ayaw. Opinion nyo lang. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Hindi. Hindi. Ayun. Bakit po? Mahal na mahal namin yan eh. Mahal na mahal nila si Vice President Sara Duterte. Thank you po. Ma'am, kayo ma'am. Okay lang ma'am. Survey. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
Bakit po? Basta hindi kayo pabor. Thank you, thank you. Sir, okay lang, sir. Survey. Pabor o hindi na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Para sa akin, wala namang dahilan para i-impeach eh. Kasi wala pa naman nakikitang 100% na na siya kailangan i-impeach ng ng Senado, di ba? Yun lang sa akin, para sa akin. Kasi magulo eh. Dapat kailangan magkaisa tayo lahat, di ba? Dapat unahin yung pagyaman ng bansa natin, hindi yung mga ganyan-ganyang mga criticize, di ba? Angat yan, di ba? Maganda talaga, unahin talaga ng mga nasa mamabatas na tulungan yung presidente at ang vice president, hindi yung mga ganyang bagay. Wala namang mabigat o wala pang ebidensya di ba? Na siya. Tsaka sila mag-impeach kung nakakakitisa lang. Talaga. Oo, tama. Sir, ano masasabi niyo, sir, sa mga gusto siyang mapabagsak? Yung gusto siyang patalsikin sa pwesto, katulad ni De Lima at ni Castro? Ano ulit? Anong masasabi niyo doon sa mga gusto siyang mapatalsik sa pwesto, katulad ni De Lima at ni Castro? Maghintay sila kung ang maganda dyan talaga, maghintay sila. Siyempre may mga naman kung saan running naman natin yung investigasyon ng di ba? Maghintay sila. Kung may mapatunayan, kahit sino naman papayag naman talaga ma-impeach kung may katotohanan na di ba? Pero kung wala naman na mapatunayan, hindi na tayo magagawa. Sila din, puro sila may mga mapapitira yan sila. Sila lang din ang lalaban-laban. Ayan. Sige, sir, thank you, sir. Kayong dalawa, sir, hindi kayo pabor. Hindi kayo pabor. Pabor dyan. Sa akin naman, sa gitna lang din ako. Hindi ako sinasabing pabor ako. Hindi ko rin sinasabing na impeach or hindi. Sa gitna lang ako kasi parang may nakikita din ako na mali, may nakikita din ako tama na. Sige, sir, thank you, sir. Salamat po. Thank you. Ayun. So, yan na, score. 26 minutes. Ayun, magka-part 2 tayo, guys, ng ng pabor o hindi. So, inabot ng, kita nyo naman, end ng video, 15 ang pabor, 27 ang hindi. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tapusin nyo yung video. Araw-araw na may upload tayo para makita nyo kung ano yung mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Huwag ka na mapahuli. Like and share. Mamayang hapon, meron tayong upload ulit. Maraming salamat. Bye-bye.